Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. And ang ating pang Facebook page, Attorney E Immigration Lawyer. My name is Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm a U.S. immigration lawyer based here in the United States. And isa po akong abogada, and I've been practicing U.S. immigration law since 2008. Ayan, mahigit 10 taon na po. Okay, so ang atin pong topic today ay pag-usapan po natin itong family preference categories. Yung sa visa bulletin, di ba? So ito po ay apat na categories, okay? And I'm going to explain to you ano ba itong mga categories na to. Well, let me tell you this. Kung ikaw ay isang immediate relative, meaning US citizen ang petitioner mo, and then below 21 ka na anak, ay hindi ka pumapasok dito sa category na to. Hindi ka naghihintay ng visa. Nagiging importante itong categories na to dahil limited ang number ng visas, okay? Sa family petition, kahit sa employment petitions. And may mga kanya-kanyang category kasi may mga quota na binigay ang US Congress bawat category. Okay? Kung ikaw ay immediate relative, meaning asawa ng US citizen or anak na walang asawa below 21 years old, hindi ka kasama dito sa mga naghihintay. Pati ang parents ay hindi kasama, parents ng US citizen. Itong mga nasa family preference categories ay ang petitioner ay green card holder o kaya kung ang anak ay 21 years old and older. Okay? So I'm going to explain to you. Number one, yung F1 category. Ito yung mga unmarried sons and daughters of US citizens na 21 years old na and over. So nag-21 and then hindi pa kasal. So F1 category yon. Okay? Now, itong F2 category ay nahahati sa dalawa. So merong F2A para sa spouses and children ng permanent residents. So sa F2 category, green card holder pa lamang ang petitioner. Sa F2A, spouses, yung kanyang asawa, and children, meaning below 21 years old na anak. Yung F2B category naman, ang petitioner ay permanent resident, pero ang anak ay nag-21 na at walang asawa. Yan. So 21 and unmarried. And then the petitioner is a green card holder. Yun ang F2B. Ito namang F3 category para dun sa mga anak na may asawa na ng US citizens. Okay? And yung F4 category, ito yung paborito ko, brothers and sisters ng adult US citizen. Meaning, ang petitioner ay US citizen at ang kanyang mga pinitisyon o pinipetisyon ay ang kanyang kapatid. So, F4 category. Itong mga categories na to, itong family, ang tawag natin dito ay family-sponsored preferences, ay may mga quota po ng number ng visa na binigay po ng US Congress. Kaya po nagtatagal din ng petisyon sapagkat kung mas marami ang nag-sponsor, lalo na tayong mga Pilipino, marami po from the Philippines ang nag-sponsor ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kapatid versus dun sa number ng visa. Kaya po nagkakaroon ng backlog na tinatawag. Ayun. So, uubusin muna nila yung number ng visa for this year, tapos yung mga hindi mabigyan, next year na po sila. Okay? And then susunod. So, ganyan po ang tinatawag na pinaprocess po ang visa according po dun sa order ng kanilang pagtanggap. Ayun. At kaya tayo binigyan ng priority date. Ayan. So, next time po, we're gonna talk about kung paano malaman kung malapit na po ang inyong visa availability. We're gonna talk about the visa bulletin in relation dito sa mga different family preference categories po. Ayan. Okay? If you want to schedule a consultation with me, mag-text po kayo 713-315-7793
or mag-email eb@eborlaw.com. Ayan po. Maraming salamat. Till next time. Bye.